Isang magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, kung anong pong oras dumating mapanood po ninyo ito ang aking munting channel. At muli po ako po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga at magandang araw, ano po. At ako po ay nagpapasalamat sa aking pong mga subscribers, ano po, na sumusuporta dito sa aking munting channel. Salamat po sa inyo. Salamat din po sa aking mga kapatid, sa inyo pong mga kababayan, ano po, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Kumusta po kayo? Lalo na po yung mga kababayan po natin na nasa iba't ibang dako ng mundo. Ayan po. At ito naman po ang aking ipaparinig po sa inyo mula dito kay Sangkay Janjan. Ano po? At sana po ay huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Gayon din po sa kanyang programa. Ayan, kay Sangkay Janjan. At ito po ang aking paparinig tungkol po dito kay Harry Roque. Aba, ay may malaki siyang problema ngayon. Ano po? Panoorin po natin. Ito na. Nakaraan, alam nyo, na-share ko pa nga itong kalokohan ni Harry Roque na nagrarant na naman mga sangkay. Makikita mo talagang may problema na po ata ito sa pag-iisip. Dapat talaga umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Eh ako nga binawalang yari nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, dalawa kami mag-bloodbath. Okay? Ay, so... Yabang no? Mayabang ka ngayon, iyak ka mamaya. Sabi ko nga mga sangkay sa maraming mga viewers natin sa Facebook man at YouTube, si BBM matagal pa po, 3 years pa po yan. So kung gagawa sila ng kalokohan laban sa Pangulo, may magkakaroon po sila ng problema. Eto ngayon, hindi lang sa Pangulo may problema, kundi sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, eto na ang balita. Mga headline to kanina ngayon lang po talaga. Headline ngayon. Ang DOJ, mga sangkay, ay humihiling na po sa Interpol na hinihiling na po na mag-issue ng red notice against Attorney Harry Roque. Ayan na, mga sangkay. Ito po yung headline ngayon. Hiniling na ng Department of Justice sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Harry Roque. Ayan na ha. Yari ngayon si Harry Roque. Yan, tingnan po natin yung mga komento ng marami sa ating mga kababayan. Tita Harry, mag-beauty rest ka na. Malapit ka nang umuwi. Mga karubo ata na welcome back We love you so much, Harry Roque. Tapos may nakatawa. Ano ba to? Sarcastic ata to. Run, Harry. Run. Si Roque magiging Deletson Grande. Grabe to mga kababayan muna. Para naman po sa akin dapat lang po na siya umuwi dito po sa ating bansa para harapin niya talaga itong kanyang mga kaso na isinampa po sa kanya kung talagang siya walang kasalanan, ano po. Kasi kung halimbawang, kasi ang nakikita ko sa kanya para po sa aking pananaw po, parang mayroon talaga siyang kasalanan na itinatago. Kasi kung ikaw lalo na't ikaw ay isang abogado, alam mo kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo. Kasi alam mo wala kang kasalanan Pero kung abogado ka at alam mo may ginawa kang kasalanan, yun talaga ang magagawa mo. Ikaw ay tumakas sa batas, ano po. Kasi ganun po yung maiisip mo sa isang tao na nakagawa ng mga pagkakamali. Kasi kung talagang ikaw halimbawa walang kang itinatago sa batas, harapin mo yan dahil lilinisin mo yung pangalan mo. Yun lang para po sa akin, mga kababayan. Sabi naman isa, ito na, nagsimula na ulit sila. Bakit kay PRRD wala namang red notice pero pinadala pa rin? Tapos ngayon magre-request sila kay Roque ng red notice. Mekos-mekos na ulit, mga insan. Ito naman, wala nang kalayaan sa Pilipinas. Diyos mio, Marimar. Hulihin si Akla, dakpin si Akla. Good job, DOJ. Mayabang ka, kung ano-ano pinagsasabi mo. Sige,
hulihin si Akla. Mabuhay ang Pilipinas! Sama nyo na si Duterte pauwiin. Yari si Butanding. Nako, yari. Okay, ngayon mga sangkay, ito. Naalala nyo nakaraan lamang itong si Panelo. Nagsalita na nga po. Ayon sa kanya, wala namang hindi daw po talaga biktima si Harry Roque sa political persecution. Kasi ganito lang yan. Kung ganun ang ginagawa ng pamahalaan sa mga kumukontra sa kanya, di sana itong si Panelo kabilang po ngayon sa hinahanap ng ating pamahalaan. Pero hindi, di ba? Nakikita po natin. Si Panelo bumabanat kay BBM. Pero andyan, malinis kasi. Pero si Harry Roque mukhang may problema. Kaya nga po ito yung mismong sinabi ni Panelo. That hindi siya mapapauwi hanggang walang desisyon yung kanyang asylum. At ano pong should he stay outside the country? Well, kung ako sa kanya, since abogado naman siya, at ang demanda sa kanya ay isang crime, bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo ang sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Oh, 'di ba? Mismo yung dati niyang kaibigan na si Panelo, kasi ngayon, na sila ngayon hindi na sila ganun mga sangkay, ganun na sila Yun na sila mga sangkay. Hindi na, ganun na sila ngayon, hindi na sila yung tipong sanggang dikit. Ngayon, mga sangkay, eto na. Ang advice si Panelo, umuwi ka na. Kung wala kang kasalanan. Harry Roque, umuwi ka na din. Ito masasabi ko na rin to ngayon kasi since baka maglabas po at any moment ng red notice itong Interpol, ito lang ma-advise ko. Umuwi ka na. Harapin mo na itong problema mo dito sa Pilipinas. Dahil hanggat nagtatago ka, guilty ka, kasi hindi mo maipaglaban yung sarili mo Diba? Nagmumukha kang masama. Kita nyo, taong bayan mismo, nananawagan na umuwi ka dito. Mismo dati mong kaibigan na si Panelo, gusto ka nang umuwi. Hihintayin mo pa ba na pumasok yung Interpol, bitbitin ka pa uwing Pilipinas? Nakakahiya yun kapag ka nangyari. O, tuloy natin. Then, madaling mapatunayan yan. Kasi, in the first place, the burden rests on the prosecution. Kung hindi mapatunayan ng prosecution, sorry na lang. Hindi siya mapupundi. Correct. I think ang problema niya, it's heinous. Ngayon, mga sangkay, yan po ang advice ng kanyang dating tropa na ngayon bumabanat na rin sa kanya. Umuwi ka na. Ganun lang naman kasimple yun Hihintayin mo pa ba na pupuntahan ka ng Interpol, hanapin ka, hagilapin ka, magmumukha kang nun, pugante, Diyos mio marimar. So ngayon, umuwi ka na lang sa Pilipinas, magkusa ka na. Kaysa naman, kakalad ka rin ka ng mga pulis sa ibang bansa para lamang mapauwi ka dito. Kasi, alam nyo guys, ako personally, naiingayan po talaga ako kay Harry Roque. Akala mo talaga walang ginawang kalokohan. Ngayon, di ba, mismong korte na ang naglabas mga sangkay ng warrant. So, wala na po siyang magagawa dyan. Ang kailangan niyang gawin ngayon, siguro, unahan na po niya Interpol, umuwi na siya sa Pilipinas. Ganun na lang, mauna ka na. Magkusang loob ka na, kaysa naman, bigla ka na lang gigising, may kumakatok sa'yo, Interpol na pala, bibit-bitin ka na nila. Di ba? Yun yung yun yung nakakahiya at mas nakakatakot sa part mo. Actually ngayon, kinakabahan na to ngayon mga sangkay. Hindi ito makakatulog ngayon. Kasi at any moment, kapag naglabas ng red notice, yung Interpol, karamihan pa naman mga sangkay, hindi na po pinapaalam. Basta na lang kakatok. Di ba? Ganun po yung nangyari kay PRRD, di ba? Nagulantang na lang ang lahat mga sangkay pagka-uwi. Ayun na. May notice na pala. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong Yan po mga kababayan, narinig po natin dito mula kay Sangkay Janjan. Ano po ba ang inyong saloobin tungkol po dito kay Harry Roque? Ano po ang inyong masasabi rito? I-comment nyo na lang po. At muli po mga kababayan, salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood dito po sa aking munting channel. At sana po yung kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. At muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw na lumilipas sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.